Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dogwifhat ngayon pong January 11 taong 2025. Ayan, ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni WIF or Dogwifhat. At yung huling projection po natin dito ay nito pang nakalipas na January 3. Yan, kung saan ay umangat po siya. Kaso siya po ay nagkaroon ng struggle dito sa ating dito po sa ilalim ng ating minor resistance dito at ito po ay pagkatapos po nito ay nakaranas po siya ng tuloy-tuloy na pagbagsak. Ayan, bumuo po siya ng mga magkakasunod na mga bearish candlestick simula noong January 5 hanggang dito sa January 9. Kaya yan, bumagsak po siya. At sa kanyang pagbagsak na ito ay nabasag po niya yung mga minor support natin dito sa 1.813. Kaya na-dumiretso po siya sa kanyang pagbagsak. Kaya, ayan. Ngayon ay yung aking mga projections po rito ay update po pala muna natin yung mga nabasag dito na mga support. Kaya palitan po natin ito ng mga kulay green. Sa mga hindi pa nakakaalam rito, ayan, kapag kulay green ay mga resistance po ang mga ito. At kung pag sinabi po nating resistance ay ito po yung pumipigil sa pag-angat ng market price. At yung nandito naman, mga kulay red ay ito naman po mga support. Ayan. At kung pag sinabi po nating support ay ito naman po yung pumipigil sa pagbagsak ng market price. At ngayon ay nakikita po natin dito ang kasalukuyang support natin ay isang support zone. Ayan, nandito po yan. At ito po ay nasa price range na 1.385 at saka 1.538. Kaya ito po yung nagsisilbing harang sa pagbagsak ni Dogwifhat sa kasalukuyan. Pero kung sakaling tatagos po itong si Dogwifhat dito sa ating support zone na ito, ayan, sabihin natin na tumagos siya, ay dito po magpapatuloy ang kanyang nararanasang pagbagsak. At ang sunod po na support natin dito ay nandito na po sa 1.003 kung saan na isang major support. Ayan, ito na po yung susunod na sasalo sa kanyang pagbagsak. Kaya, ayan. Yan po yung aasahan natin kung sakaling mabasag yung support zone natin dito. At mukhang yan po yung binabantayan natin ngayon dito kasi ito po yung may mataas na posibilidad na maaring maging galaw ni Dogwifhat kasi mapapansin po natin na muling lumalakas ang bearish momentum nitong si Dogwifhat. Yan, mapapansin natin na base sa ating Hall Street Indicator dito ay mukhang nagsisimula na namang lumaki yung sukat nito. Yan, ito pong sa bahaging ito ay mapapansin natin na lumiit yung pangangatawan nito. At ibig pong sabihin yan ay nagpakita po ng paghina ang kanyang bearish momentum. Pero mukhang yung kaganapan na ito ay huminga lamang ang bearish momentum. Yan, parang huminga lamang po siya. At ngayon ay muli na naman po siyang lumalaki. Kaya ibig pong sabihin yan ay lumalakas po ang bearish momentum na naman nitong si Dogwifhat. Kaya dahil dyan ay may chances po siya na mabasag yung support zone natin dito at magpatuloy po siya sa kanyang pagbagsak hanggang dito sa sunod na major support natin dito sa ibaba. Ang mas matindi pa rito ay sang-ayon po yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Ayan, nagkulay red na rin po siya. At bumubuo po ito ng mga medyo malalaking QQE bars na yan, mga bearish na QQE bars. Kaya magkatugma po yung dalawang indicators natin dito. Kaya yan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na mataas yung chances na maaring magpatuloy itong si Dogwifhat sa kanyang pagbagsak. Kaya ang tanging pumipigil lamang po sa pagbagsak nitong si Dogwifhat ay itong ating support zone dito. Kaya ayan, ngayon ay syempre kung nagawang pigilan po ng ating support zone ang mga bears, yan ay
mauuwi po ito sa pagko-consolidate. Yan, maglalaro po ang market price ni Dog with Hat dito sa ibabaw ng ating support zone dito. Siyempre, may chances na rin na umangat itong si Dog with Hat. Ayan, pero sa kanyang pag-angat ay marami pong mga harang. Hindi po magiging madali para kay Dog with Hat na ito ay basta-basta umangat kasi meron po tayong magkatabi rito sa itaas na dalawang resistance, minor resistance, at ito po ay nasa 1.679 at saka 1.813. Yan, para siya ay makabalik dito sa 2.081 na minor resistance or kung saan po siya bumagsak dito po sa ilalim ng, yan, lagay natin yung kanyang price dito po sa ilalim ng 2.248 ay kailangan po niyang basagin yung tatlong mga minor resistance natin dito. Yan, ang 1.679, 1.813 at saka 2.081. Yan, kailangan po niyang lampasan ang mga yan para makabalik po siya kung saan po siya nanggaling bago po siya bumagsak. Pero para magawa niya ito ay kakailanganin po niya ng sapat na bullish momentum, which is wala po sa ngayon. Ayan, bearish momentum po tayo ngayon. Kaya ayan. Ngayon ay magpa-plot po tayo ng pattern dito kay Dog with Hat. Meron po kasi tayong previous pattern dito na isang symmetrical triangle pattern. At mapapansin po natin dito na nagkaroon tayo ng breakout dito noong nakalipas na December 16. Kaya ito po yung isa sa mga naging sanhi or dahilan kung bakit nakaranas ng matinding pagbagsak itong si Dog with Hat. Kaya nung nagkaroon siya ng breakout dito ay ayan po, bumagsak talaga siya ng todo. Kaya ayan. Ngayon ay hindi na po natin magagamit yung pattern na ito kung saan ay magkakaroon po tayo ng readjustment sa ating pattern dito. Kaya ayan po. Ayan ang ating yung panibagong adjustment sa ating pattern. Ito po yung kanyang upper portion. Ayan, upper portion ng ating pattern dito. Ayan. Ayusin lamang po nating mabuti. Ayan, at ang lower portion naman ng ating pattern dito ay yan, kukunin po natin sa mga rejections dito. Ayan. Isa po itong descending triangle pattern. Kaya isa po itong bullish signal kung yan, mas mata sa kapag nakakita po tayo ng bearish isang descending triangle pattern katulad nito, mas mataas po na magkakaroon siya ng breakout sa upper portion nito. Kaya inaasahan po natin dito ay makakaranas po itong si Dog with Hat ng isang bullish breakout at aakyat siya. At kung sakali mang ito ay yung pattern natin na ito ay ayan, kung ito po ay kung nagkaroon po siya ng bullish breakout dito, ang pinakamataas po na posible niyang aakyatin rito ay ayan, babalikan po niya yung presyong 4.221. Yan, babalikan po niya ito or dito sa 3.937. Kaya yan po yung pinakamataas na posibleng akyatin ni Dog with Hat base sa ating pattern na ito. Kaya ayan, medyo mataas-taas po ang kanyang maaring akyatin base rito. Kaya ayan, yung mga rejection natin dito sa lower portion dito, ayan, considered po na mga rejections yan. At yung pinaka latest ay dito at saka dito. Sa upper portion naman ay dito, medyo konti po yung rejections natin sa upper portion. Kaya ayan, yan po yung ating pattern na binabantayan dito kay Dog with Hat. At mapapansin po natin dito na halos nandito na po siya sa apex portion nito or pinakadulong bahagi nito. At ayan, dahil dyan ay inaasahan po natin na sa mga paparating na araw ay makakaranas na po siya ng breakout. Ayan, iurong lamang po natin dito sa loob. Ayan. At sa mga bago lamang po rito,
ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.